Pagpapala po mga kapatid, nawa sa sandaling ito patuloy tayong nabibiyayaan ng Panginoon ng pasensya, ng pagtityaga. At hindi lang yun, more than that, ng kaligayahan pa, dagdag na bonus, ng enjoyment. Talagang napakalaking pagpapala na ang mga present disadvantages could be turned into an advantage. At isa dyan, yung tayo ay nakakapag-aral ng mga salita mula sa Biblia sa tulong ng Panginoon. Ito nawa ay maging dagdag na pagpapala sa ating lockdown period, sa ating quarantine, sa ating pagbubulay-bulay na nananahimik sa ating mga lugar. Pag may mga nangyayaring ganito, napakadalas na nausapan ng mga mahilig mag-aral ng Biblia, yung mga relihiyoso, yung mga mahilig takutin ang mga sarili. Tanong nila agad, end of the world na po kaya ito? Lagi na may end of the world, may puputok na bulkan, tuwing may lilindol dyan, may end of the world, tuwing may tsunami, end of the world, tuwing merong may sakit, end of the world. Napakagandang pag-aralan natin talaga yung Biblia mula sa bibig ng Panginoong Yesus. Kung ano ba talaga yung mag-e-end na pinag-uusapan na yan at kailan yun? The end of what? Meron talaga magwawakas, pero ano? At kailan? Mark 13:1-2. Nang palabas na si Jesus sa templo, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, "Guro, tingnan po ninyo. Napakalaki at napakaganda ng mga gusali at ng mga batong ginamit dito." Tinutukoy nila yung templo na ipinagmamalaki ng Israel, na kanilang pride and center of their culture and faith, na talagang sa kanila yun ang napakalaking accomplishment ng kanilang lahi. Sumagot si Jesus, "Nakikita mo ba ang naglalakihang gusaling yan? Walang batong magkapatong na matitira dyan. Magigiba lahat yan." So, linawin natin. Ang pag-uusapan natin na nandito topic ng Mark 13 ang katapusan ng templo. Hindi ang katapusan ng mundo. Hindi ang katapusan ng daigdig. Hindi ang katapusan ng buhay, kundi the end of the life of the temple. The end of the period of the temple. And the end of the priest and the priesthood with the sacrificial offerings that were their franchise. Huwag tayong malito sa simula pa lang para sa pag-andar ng kwento, alam natin kung alin ang susundan. Jesus prophesied the end of the temple building, the temple function, the temple institution, the end of the temple period, era, time. Not the end of the world, not the end of the planet. Mark 13:3-4. Habang nakaupo si Jesus sa bundok ng Olibo, sa may tapat ng templo na pinag-uusapan, palihim siyang tinanong nina Pedro, Santiago, Juan, at Andres, "Kailan po mangyayari ang mga bagay na ito? At ano po ba ang palatandaan na ang lahat ng mga ito ay malapit ng maganap?" Alin? Yung pagkagiba ng templo. Kasi yun ang pinag-uusapan. Mark 13:5. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo malinlang ninuman." So maraming manlilinlang, maraming panlilinlang na mangyayari tungkol sa end, tungkol sa wakas. At isa sa mga kalituhan na ito ay kung ano ang magwawakas at kung kailan. Remember, ang sinabi ni Jesus, ang mga gusaling yan, walang matitirang magkapatong na bato. So ang sinasabi niya, magwawakas ay yung buhay ng templo sa Jerusalem. Mark 13:6. Ito na yung mga signs. Kasi sabi ng mga disciples, "O sige po, sabi nyo, guguho ang mga building na ito, walang matitira." Pwede po bang malaman kung ano ang mga senyales? Kung malapit nang mangyari yun. Mark 13:6, sabi ni Jesus, "Maraming darating at gagamitin ang aking pangalan. Sila ay magpapanggap na sila ang Kristo at ililigaw nila ang marami." So isang sign yon. At naganap na yan noong panahon mismo nila Pedro. Mark 13:7-8. "Huwag kayong mabaghabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga usap-usapan tungkol sa digmaan. Dahil mangyayari ang mga ito,
Ngunit hindi pa ito ang wakas ng templo, sapagkat maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian. So sinabi ni Jesus, makakabalita kayo mag-gera-gera, isa rin yun na senyales na magwawakas na yung templo. Pero huwag kayong mababagabag. Ngayon naman, ang mga tao, laging nababagabag. Tapos ay, may gera na naman, end of the world na. Ay, may gera na naman, tatapos na ang daigdig. Sinabi na nga ni Jesus, huwag kayong mabagabag, part yan ng sign. Mark 13:8, lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng mga taggutom. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap na tulad ng nararanasan ng isang nanganganak. So ayun na naman, isang sign. Magkakaroon mga lindol-lindol, taggutom. Remember, bago mawasak ang templo. Bago matapos ang buhay ng templo. Mark 13:9, mag-ingat kayo sapagkat kayo'y darapin at isasakdal ng mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. So ibig sabihin, mangyayari ang pagdakip, mangyayari ito, nakatayo pa ang templo kasi makapangyarihan pa yung mga religious leaders. Hagupitin sa mga sinagoga at dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa inyong pagsunod sa akin upang magpatotoo sa kanila. At lahat ng yan nangyari sa panahon nila Pedro, nila Paul. Ngayon, pinipilit ng mga taong i-apply sa ating panahon, tapos na ito. Sabi ni Jesus, ito yung sign na mangyayari. Pero nangyari yon agad. At ngayon, pag nililingon natin, nangyari na, tapos na, huwag na nating abangan at takutin ang mga sarili natin lagi sa kung ano magwawakas. Ang magwawakas ay yung templo at nangyari na yon noon pa. There would be persecution, sabi ni Jesus. Mark 13:10, ngunit kailangan munang maipangaral sa lahat ng bansa ang magandang balita bago magiba ang templo. So isa sa mga signs, sabi ni Jesus, na malapit na magiba ang templo, ipapangaral ang mabuting balita na itong sinasabi ko sa inyo, kaligtasan mula sa batas, kaligtasan mula kay Moses, kaligtasan mula sa guilt, sa punishment, kaligtasan mula sa kasalanan. Magaganap na ito'y ipapamalita sa buong mga mundo, sa lahat ng mga bansa, bago magiba ang templo. So remember mangyayari ang lahat ng yon bago magiba. And this happened, apparently, at Pentecost. Alin? Na ang balita ay nakarating sa lahat ng bansa noong piyesta ng Pentecost. Ano nangyari noon? Acts 2:5-12. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. So nasatisfy yung Mark 13:10 na ang bawat bansa represented by people. Bawat bansa ng mundo. But remember, mundo na alam nila, mundo sa definition nila, mundo sa kanilang dictionary, meaning the Mediterranean Roman world. Every country was represented in Jerusalem at that time. Nang marinig nila ang ugong, at ito yung Holy Spirit na bumababa, nagdatingan ng maraming tao na mangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. So imagine, piyesta ng Pentecost. Lahat ng mga Hudyo na nakatira sa iba't ibang mga bansa umuwi sa Jerusalem para mamista. So all the countries represented in the known world, the Roman, Mediterranean world, the world according to Jewish definitions, nandun sa Jerusalem. Bumaba ang Holy Spirit, dumagundong ang paligid, mayroong mga tila apoy na nagbabaan mula sa langit, dumapo sa ulo ng mga disciples, at nagsalita ang mga disciples ng tongues. Hindi yung mga tongues na magulong hindi mo maintindihan. Tongues, languages that were understandable to the hearers. At ang kagulat-gulat sa mga naka-assemble na mga Hudyo from all over the world who spoke different languages of the countries that they now live in, yung mga disciples nagsasalita sa language ng country na pinanggalingan nila. Naiintindihan nila ang message. Sa pagpapatuloy, sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga-Galilea silang lahat, mga probinsyano? Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? Tayo yung mga taga-Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. Mayroon pa sa ating mga taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene, at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hentil na naakit sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga-Creta at Arabia rin.
In other words, this is the world, the Roman world, the Mediterranean world, extending far beyond the Mediterranean shores. The whole world was assembled in Jerusalem. At sabi ni Jesus, ibabalita ang magandang balitang ito sa lahat ng bansa bago magwakas. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahanga-hangang ginawa ng Diyos? So, naintindihan nila yung salita at ang mga ikinwento nila Pedro at dineclare nila mga kahangang-hangang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. The first global evangelistic message. Hindi nila lubusang maunawaan na nangyari. Kaya nagtatanungan sila, ano ang kahulugan nito? So yung sinasabi ni Jesus, naganap. Balik sa usapan ni Jesus at ng mga disciples. Mark 13:11. Kapag kayo'y dinakip nila at nilitis, huwag kayong mababahala kung ano ang sasabihin ninyo. Sa oras na yon, sabihin ninyo ang mga salitang ibibigay sa inyo, sapagkat hindi kayo magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. And this has happened already, recorded in the book of Acts. At binabalik-balikan, ikinukwento-kwento nila Paul sa kanilang mga sulat. Mark 13:12-13, ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. At lalabanan naman ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang manatiling matatag hanggang sa wakas, meaning wakas ng specific panahon na ito ng persecution, hindi wakas ng mundo, ang siyang maliligtas. Takot at takot yung marami hanggang ngayon, mangyayari pa daw yan. Tapos na. Naganap na ito. History records all of those atrocities that happened. Pero ano nga ba yun? Pupuntahan natin maya-maya. To the end of the persecution period, to the end of the age, yan ang dapat ay manatili kang tapat. Not to the end of time, not to the end of the world. Kasi ang pinag-uusapan is the end of the temple. Yung batong guguhuin na walang matitirang magkakapatong. Mark 13:14-19. Kapag nakita na ninyo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan na nasa dakong di dapat kalagyan, unawain ito ng nagbabasa. Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papuntang kabundukan. At pinaniniwalaan ng iba, ito yung nagpadala ang isang Roman Emperor ng kanyang estatwa para ipasok sa temple. Ito ang pinaniniwalaan nilang sign nitong bagay na kalapastanganan na ito. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-aksaya ng panahon at kumuha pa ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na yon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyo huwag mangyari ang mga ito sa panahon ng taglamig, sapagkat sa mga araw na yon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng Diyos ang sanlibutan at hindi na muling mararanasan pa kahit kailan. Of course, the Jesus language, the Bible language, may drama, dramatic yan. May kahalong exaggeration na hindi panlilin lang, hindi deception, kundi part of the style of language ng araw yun. So, anong naganap na tinutukoy ni Jesus that history tells us really happened? Noong AD 70, thereabouts, and all throughout time anyway, laging naghihimagsik ang mga Israelita laban sa Roma. But, in AD 72, the Roman destruction of Jerusalem happened. Bilang ganti ng Romans, sa sobrang paghimagsika na naganap noong AD 70s and thereabouts, noong AD 72, sinunog nila, giniba, nilipol ang buong Jerusalem. Sinira nila ang templo at naganap yung sinasabi ni Jesus, walang natitirang batong nakapatong sa isa't isa. Ngayon, baka naman sabihin ng mga pilosopo, bakit may natirang kaprasong wall, may bato rin nakapatong sa isa? Poetic language yun, hindi naman kailangan literal. Ibig sabihin, the institution that the building represented collapsed together with the general collapse of the whole building. At naganap yun noong AD 72. In fact, merong ark sa Roma, the Ark of Titus, at nakauka doon sa kanyang gilid, pwede mong makita hanggang ngayon, na yung kinomemorate yung tagumpay ng Roma na sirain ng Jerusalem, inuwi nila yung pagkalaki-laking menorah na simbol ng Israel sa Rome. At yan ay makikita sa Ark of Titus, malapit sa Roman Colosseum, magpahanggang ngayon.
Yung sinasabi ni Jesus sa paghihirap, pagdurusa, naganap noong AD 72 at mga kasunod na mga taon. Ang mga Hudyo pinalaya sa buong Palestine, kinalat sila, at hindi nga sila nabuo uli bilang isang bansa hanggang mga 1947, 1948, matapos yung Second World War. So yun ang sinasabi ni Jesus, ang pagdurusang mararanasan ninyo at ang paggiba ng templong yan. Yun ang end of the temple. End of the period. Mark 13, 20-25. At kung hindi pinaigli ng Panginoon ang pagdurusa sa panahon na yun, walang sino mang makakaligtas. Subalit alang-alang sa kanyang mga hinirang, pinaikli niya ang mga yon. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Kristo, o kayo naroon siya, huwag kayong maniwala, sapagkat may mga magpapanggap na Kristo at may mga magpapanggap na propeta. Magpapakita sila ng mga himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Kaya't mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo ang lahat ng bagay bago pa man ito mangyari. So, nung sinasabi ito ni Jesus, bago mangyari. Pero nagganap tong AD 72, nangyari na, ang tagal-tagal na nangyari. Kung titingnan natin ngayon, lilingunin. At pagpapatuloy, sapagkat sa mga araw na yon, pagkatapos ng kapighatiang yon, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Again, natapos na rin yun kasi kasabay yun ng mga persecution, kasabay yun yung mga gulo na yun. Hindi ito yung meron ngayong blood moon, kung may mamumula yung langit, yung may mga mangyayari, mga lindol-lindol. Isipin mo, ito na yung sinasabi ni Jesus, nangyayari na. Tapos na. At si Joel, ang propetang Joel, tinukoy din niya itong panahon na ito. Yung mga lindol, yung mga pupula ang buwan, etc., etc. Joel 2:28-32. Pagkatapos nito, ipagkakalob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Pagkatapos daw ng hirap, pagkatapos ng mga signs, and of course, the timing of the narratives in the Bible, hindi naman lagi yan na napaka-clearly chronological. Porous yung time. Pwedeng magkakahalo yung binabanggit yung future, yung past, yung present. Ganun, lalo pag prophecy. At sabi ni Joel, pagkatapos nito, ipagkakalob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Diyos ang nagsasalita sa pamamagitan ni Joel. Ipapahayag na yung mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. Doon daw sa pagtatapos na yun ng panahon. Magkakaroon na ng mga panaginip ang iyong matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ng inyong mga kabataang lalaki. Sa panahong ito, ibubuhos ko rin ang aking espiritu maging sa mga alipin, lalaki man o babae. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, apoy, at makapal na usok. Nakita niyo yung mga pictures ng depiction ng burning of Jerusalem, mga makakapal na usok. At ang araw ay magdidilim, at ang buwan ay pupulang parang dugo. Siyempre, magdidilim yung araw kung napakaraming usok, matatakpan yung araw. Bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. At sa panahong yon, ang lahat ng hihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. Gaya ng kanyang sinabi, may ilang makakatakas sa bundok ng Zion, at ang aking mga pinili makakaligtas sa Jerusalem. Remember, may sinabi si Jesus sa mga signs. Pagkatapos yung pala, sinabi na ni Joel yon noon pa, the same signs. So yung pag sinasabi ni Jesus, na pagwawakas ng templo, pagwawakas ng panahon, at yung bang tinutukoy ni Joel na katapusan ng isang panahon, ay pareho. Kasi yung tinukoy ni Joel, may matatapos eh. Matatapos ang pang-aalipin sa mga babae. Kasi pati mga babae makakakita ng dreams and visions. Matatapos yung discriminations against the old, discrimination against the young, kasi may mga young people na magkakaroon din ng mga pangitain. At ang mga alipin ay mapapalaya na kasi pati mga alipin magkakaroon ng mga prophecies. May mga makikita sila at i-declare sila. So may magwawakas doon sa sinasabi ni Joel na end. Mawawala yung mga social inequalities, magkakaroon ng pagkakapantay-pantay. Pero pareho ng mga signs, mga makikita sa langit, mga uugang lupa, mga nakakatakot na mga senyales, sinabi yun ni Jesus at sinabi yun ni Joel. Ngayon, very interestingly, may sasabihin si Peter
tungkol sa nangyari sa Pentecost. Acts 2:14-21. Sabi ng mga tao, kung lasing lang yung mga yan, kaya sila kung ano-ano pinagagagawa. Sabi nila, laban sa mga mananampalataya who were speaking in the languages of the delegations that were all over Jerusalem. Kaya tumayo si Pedro, kasama ng 11 apostol, at nagsalita ng malakas, mga taga-Judea, at kayong lahat ng mga panauhin sa Jerusalem, pakinggan niyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo. Alas 9 pa lamang ng umaga ngayon. Ang nakikita niyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Kita niyo, sabi ni Pedro, ang nagaganap ngayon, ang pagbaba ng Espiritu Santo, ang pagyanig ng lugar dahil bumaba ang Espiritu bilang hangin, bilang apoy, ang lahat ng nagaganap na ito, katuparan ng sinabi ni Joel. So yung prophecy ni Joel, naganap na nung Pentecost. Yung sinasabi ni Jesus na katumbas ng sinasabi ni Joel, naganap na nung Pentecost. Ulitin natin, verse 16. Ang nakikita ninyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, at kinote niya si Joel. Sabi ng Diyos, ipagkakulob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. So you see, democratize ang spirituality. Hindi lang pag-aari ng templo, hindi pag-aari ng konti, lahat kakausapin ng Diyos, at lahat pwedeng mangusap at gagawing tinig ng Diyos. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. So wala nang discrimination against women. Lalaki at babae, pwede mag-preach, pwede magturo. Sinimula na yan dapat nung Day of Pentecost. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. Ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong ito, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at mga babae, at ipapahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At alam natin nangyari na yon dahil sabi ni Pedro, ito na yung sinasabi ni Joel. Tapos ngayon, yung pupula yung buwan, lagi na lang sinasabi, uy, end of time na. End of the world na. Basahin niyo nga itong Acts at ng Matthew para magkaintindihan. At sa panahong iyon, ang lahat ng mga hihingi ng tulong sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. At sa pagpapatuloy ni Pedro, mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus sa taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito, sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan niyo. So tinutukoy ni Pedro ang mga ginawa ni Jesus na alam ng mga taga-Jerusalem. Mark 13:26-27 sa pagpapatuloy. Remember, tinignan lang natin yung sinabi ni Pedro sa Acts, na sinabi ni Joel, na sinabi ni Jesus. Mark 13:26-27. Pagkatapos, makikita nila ang anak ng tao na nasa ulap, may dakilang kapangyarihan at karangalan. Susuguin niya ang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig upang tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos. At alam natin ng Pentecost, tinipo na mula sa 4 na sulok ng daigdig ang lahat ng mga dapat makarinig ng mensahe ng magandang balita. Dahil nandun nga ang buong mundo umaattend ng piyesta. At narito ang naganap ng Pentecost. Acts 2:2-4. Walang ano-ano may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang para mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So, dinedescribe ang pagdating ng Espiritong Banal, may mga dagundong. At sabi naman sa Mark 13:28-31, nung sinasabi ni Jesus ang mga signs ng end time na yan, ng end of the period na yan, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos.
Kapag sumisibol na ang mga sanga nito at nagkakadahon na, alam niyong malapit na ang tag-araw. Gayon naman, kapag nakita niyong nangyayari na mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. Siya'y halos narito na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang kasalukuyang salinlahi. Lilipas ang langit at lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Sabi ni Jesus, ang lahat ng senyales na ito, na i-describe ni Joel, at sinabi ni Pedro, ito yung sinasabi ni Joel. Sabi ni Jesus, ang lahat ng ito magaganap sa oras, sa buhay, sa lifetime ng generation ninyo na nakikinig sa akin. In other words, all of these end times happening, and the end times described here, in particular, will happen habang buhay pa yung mga nakikinig sa kanilang lifetime. Not 100 years later, not 1,000 years later, not 2,000 years later, in their lifetime. Matthew 16:28. Tandaan ninyo, sabi ni Jesus sa kanyang mga tagapakinig, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggang hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Can you imagine this? Sabi ni Jesus, makikita nyo ang anak ng tao na darating bilang hari. Yan ang end times na yan. Yan ang pagkatapos ang temple ay gumuho. Pagkatapos ang mga lahat ng hirap. Makikita nyo yan sa inyong lifetime. Now, nangamatay na siyempre, physically, yung mga tao nakikinig sa kanya. So, nagkamali ba si Jesus? Dahil hindi naman nakita na siya'y dumating? O nakita, pero hindi nila nakilalang si Jesus yung dumating dahil Holy Spirit yung dumating sa Pentecost. Hindi malayo na yung tinutukoy ni Jesus na darating ako, darating ang anak ng tao, yun yung dumating na Holy Spirit sa Pentecost kasi yun ang parehong nangyari within the lifetime of the original hearers. Kasi sabi naman ni Jesus, hindi ko kayo iiwan, hindi ko ipapabayaan, sasamahan ko kayo hanggang sa matapos ang panahon. And yet, in another breath, sabi niya, aalis ako, pero ipapadala ko agad ang Holy Spirit. Hindi kayo mapag-iisa. At ang Holy Spirit ay susuko ko, siya ang makakasama nyo. So, yung bang pagdating ng Holy Spirit ay the same as pagdating ni Jesus. Na yung nakita ng mga tao na dumating na Holy Spirit, nadinig nila yung dagundong, nakita yung mga apoy, at nadinig nila ang mga wika na biglang sinasabi ng mga disciples ni Jesus, na naturally hindi naman nila alam yung wika, nalaman lang nila dahil dumating yung Holy Spirit. Yun na kaya one and the same as tinutukoy ni Jesus na hindi kayo mamamatay, makikita nyo ang pagbabalik, ang pagdating ng anak ng tao. Kasi ang choice lang natin ganito nagkamali si Jesus, namatay na lahat, hindi pa siya dumating. O hindi siya nagkamali, may dumating talaga, kaya lang yung dumating Holy Spirit representing Him. Sabi naman niya ipapadala ko ang Espiritu pag-alis ko. Pag-alis na pag-alis ko. Luke 9:27. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. May ilan sa inyong hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang naghahari ang Diyos. Yun naman, darating ang Kingdom of God bago mamatay ang lahat ng members ng generation na yon. Siyempre may mga namatay na una, pero hindi sila naubos. May mga buhay pa, nangyari na ang paghahari ng Diyos, ang pagdating ng kaharian ng Diyos, ang pagdating ng anak ng tao, at ang pagdating ng Espiritu Santong Banal. Are they one and the same event? Hindi lang 1:1 yung correspondence, kaya yung mga iba hanggang ngayon nag-aabang pa. Pag-aralan, kitang-kita sa mga verses. Mark 13:32-33. Sa pagpapatuloy ni Jesus tungkol sa pagbabalik ng anak ng tao, sa pagdating ng kaharian ng langit, na mangyayari sa panahon ng lifetime ng mga original hearers. Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na yon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang mga anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi nyo alam kung kailan ito mangyayari. Pagkatapos ang dami nag-iisip na future tense pa to, mangyayari pa lang. Tapos ngayon, abang ng abang, kailan yung date, oras ng oras. Lagi na lang natatakot, lagi nagko-compute ng mga araw at kalendaryo. Sinabi nga ni Jesus, walang nakakaalam. So magpatiwati-wari ka man, magpatambling-tambling, hindi mo yan malalaman.
At sino man ang nagsasabing alam nila yung date, eto yung date, nilalabanan nila ang sinabi ni Jesus. One, na nangyari na yon according to Joel and according to Peter. At number two, according to Jesus, walang makakaalam niyan. Bakit ang tigas-tigas ang ulo natin? Umiimbento tayo ng mga takot, umiimbento tayo ng mga katuroan na nagpapahirap sa loob natin. Matthew 24:36-39, on the same topic, sabi ni Jesus, ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Nang mga araw na yon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. At nang dumating ang Holy Spirit sa Pentecost, hindi ba nagsisikain, nagiinuman, nagsisipag-asawa dahil may piyesta. The Feast of Pentecost. So, 1:1 na naman yung correspondence ng katuparan ng mga sinasabi ni Jesus. At sa Acts 1:7-8, sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, ito yung tinatanong siya ng mga disciples kung kailan ang pagbabalik ng anak ng tao, kailan ang end of time, kailan ang end of the temple pala yun na tinutukoy ni Jesus. Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yon. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. So, magkakaisa pag pinag-uusapan nila the same event. Sana sabi ni Jesus, hindi nyo na kailangan kung kailan mangyayari yung end of time na yan, kung kailan babalik ang anak ng tao, kung kailan darating yung Espiritu Santo, kung kailan matatapos yung age of the temple. Pero ang mangyayari ito. Para malaman yung nangyari na yon, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu Santo. And this happened at Pentecost. At sabi niya, magiging saksi kayo sa buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. And for the last 2,000 years, napakaraming mga well-meaning and very sincere missionaries na para matupad itong sinasabi ni Jesus, pinupuntahan nila talaga bawat bundok, bawat sulok, bawat yungi, bawat continent, bawat planeta, to the point that Western and European colonialism, some of them inspired by this vision to reach the ends of the earth, colonized the world. Not only for God, but also for their kings and for their monarchs, na napasabay patuloy yung maraming mga mission work na yan sa mga colonization and oppression of the peoples of the world. But what people miss is this, na hindi naman kailangan literal ang reading mo, na kailangan magpunta ng mga disciples sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, and ends of the earth. Dahil nung Pentecost, nando na mismo, very conveniently assembled in Jerusalem, yung mga representative ng Jerusalem, Judea, Samaria, and ends of the earth, because all the nations, as defined by the culture and the politics of the country Israel and by the empire Rome, the world was assembled. Nandun lahat sila. 1 Thessalonians 5:1-3. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating dito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. And that's what happened at Pentecost. Nobody was expecting it. Even the believers were just assembled in a room. And suddenly, it happened. So sa mga panahon na ito ng lockdown, panahon na ito ng mga infection, panahon na ito ng quarantine, huwag na nating idagdag sa mga alalahanin natin yung tanong na, ito na ba ang end of the world? Kasi ang sinabi naman ni Jesus is the end of the age, hindi end of the planet. At yung Bible versions, translations, na napakatagal na ang ginamit na translation ay end of the world, pinalitan na nila yon, end of the age na rin. Kasi yun ang tamang translation ng Greek original.
Pag sinabi kasi end of the world, akala ng mga tao ang mag-end planet. Bakit naman wawasakin ang planet? Hindi ba? Ibababa pa nga dito ang heaven, ang new earth, ang new Jerusalem. So, ba't buburahin mo yung earth? Renewal ang kailangan natin. Linisin ang kapaligiran, linisin ang nature, ang environment, at ihanda doon sa whole system na yun, na very new, refreshed ang lahat. Huwag na nating dagdagan ng mga guni-guni ang ating mga pangamba at mga iniisip. Dahil ang linaw sa sinabi ni Jesus, sinabi ni Joel, at sinabi ni Peter, na yung tinatawag na end of time na yon, which is the end of the temple, end of temple worship, end of temple sacrifices, end of temple franchise to God and to heaven. It happened at Pentecost. And some time before that, and some years after that, syempre, poros naman yung time sa calendar. At ang naging talagang pagwawakas ng temple is AD 72 when Rome destroyed the temple, and until now, it has never been rebuilt. Tapos may mga romantic people pa na gusto na i-rebuild. Bakit i-rebuild? Sinabi na nga ni Jesus, walang batong matitira sa ibabaw niyan. At tayo na ng mga believers ang ginawang temple of God, temple of the Holy Spirit. So i-rebuild mo yung temple sa Jerusalem, para ilipat uli yung spirit na nasa puso natin, ilagay uli doon sa templong bato doon. At kung i-rebuild mo uli yung temple, anong gagawin natin? Animal sacrifices uli. Di yan, backsliding. Hindi ba tinaboy na nga ni Jesus yung mga nagbebenta ng mga animals dyan? Pinagtataob na nga niya yung mga mesa dahil ayaw niya niyang sacrifices na nangyayari sa temple. Pagkatapos bubuuin mo uli ang temple, para para sa animal sacrifices yun. But by one single sacrifice of His body, He has made perfect for all time all those that will believe in Him. Yun ang malinaw. It's all in Scripture. Nandyan lahat. Basahin lang. Pero mga kapatid, ang pagbabasa, hubarin ninyo yung mga lenses, mga salamin na nakapatong sa ating mata na inilagay dyan ng religion, religious teachers, ng history, ng kung ano-anong mga theologies. Hindi na tuloy natin nababasa yung Bible lang malinaw kasi nakatakip na ang kutakot-takot na layers ng mga salamin na nagsasabi sa atin, itong kahulugan yan, itong ibig sabihin yan. No, tanggalin nyo lahat yan, basahin nyo yung Scripture straight. Ask the Holy Spirit to make you understand it dahil nandun naman lahat. Hindi lang natin nakikita. Akala lang natin, nagbabasa tayo ng Scripture. Pero ang totoo nun, minememorya, nire-recite lang natin yung mga sinasabi ng mga nauna, ng mga teacher na nauna, na sinabi ng mga teacher na nauna sa kanila. So paulit-ulit lang, generation to generation, yung misreading of Scripture. Read the Bible and be free. At huwag nang isama at idagdag sa mga alalahanin ng issues na yan na matagal lang natapos. Have peace in Jesus. God bless us all.